Pagkatapos namin pitasin lahat ng sitaw na tuyo ay binuto na rin kaagad namin ngayong araw at bukod nga dyan, nanguha din pala kami ng mani at nagpitas ng pakwan. Ngayong araw nga, inasabukid na naman kami ng uncle ko at ang pinunta pala namin dito ay mamimitas nga kami ng mga tuyo na ng mga sitaw na turo. Noong nakaraan linggo na nag-harvest kami, ang kinuha lang namin nandito ay yung mga green pa at iniwan na nga lang namin yung mga magulang pa at ang balak na nga lang doon ng uncle ko ay bubutuhin na lang lahat. Masarap din kasing iulam ang mga buto nito, yun nga lang talagang matrabaho at saka matagal bago ka makarami kasi nga maliliit lang. Bukod sa pang-ulam, yung iba siguradong ibebenta nila kasi talagang napakarami ng bunga ng turo na to. Kaya pala kumapal ng ganito ang bunga ng turo at inabot na nga rin ng gulang kasi nga hindi na nila nahaharap na pitasan. Hindi rin naman pwede na hayaan na lang to at babayaan kasi kahit na magulang pa to at inabot na nga siya ng pagkatuyo pwede pa rin talaga siyang pakinabangan. Sa isang tudling nga dyan na natapos ko na hindi naman ganun kahabaan, halos mapuno ko nga itong isang timba na daladala ko. At dahil nga medyo mainit na rin naman kaya pumunta muna ako dito sa kubo at kumuha nga ako ng 2 sako para ilatag at dito ko nga ibibilad yung mga napitas ko. Meron ako mga nakuha kanina na hindi pa siya talagang tuyong-tuyo ng sobra. Pero pagkalipas naman ng mga 2 araw, siguradong matutuyo din yun at pwede na rin kuhanin yung kanyang buto. Bukod sa turo na sitaw, hindi na rin nila maharap na pitasin pa ang mga bulaklak ng kalabasa. At dahil nga nang hinayang ako, kaya pinitas ko na rin. At eto na lang siguro ang ulam namin para ngayong tanghalian. Nakakapagpitas lang daw sila ng bulaklak ng kalabasa kapag minsan daw ay napapaulam sila. At siguro kung ibebenta naman to, kailangan to ay ibalot kasi hindi siya kaya na tali-talian gawa ng maiigsi kasi yung kanyang tangkay. Halos mapuno ko nga rin dyan itong isang fishnet na dala-dala ko. Marami lang siya tingnan pero mamaya kapag naluto na yan ay kakaunti na lang. Bukod pala sa taas ng bundok na palagi naming pinupuntahan, meron pa akong isang lugar na gustong-gusto kong pagtambayan at eto nga yun yung lugar ng uncle ko. Napakaganda kasi dito sa kubo, tahimik at saka presko ang hangin. Lahat pala ng mga napitas namin ay binilad na muna at mamaya kapag natuyo na to ay doon na namin kukunin yung kanyang mga buto. Malapit din pala dito sa kubo meron din silang nakatanim na mga mani at kung mapapansin nyo nga yung ibang mga nakatanim inatuyot na. Matagal na rin kasi na hindi nakakatikim ng tubig o ulan ang mga tanim nila dito kaya ang nangyari sa mani ay ganito na, natuyot na. Pero kung sakali man na umulan ngayon o kaya naman sa mga susunod na araw, siguradong hindi na mabubuhay ang mga mani na to kapag kagantong tuyong-tuyo na. Nagbunot nga lang din kami dyan ng mga ilang puno at eto nga yung kanyang mga naging laman. Medyo malalaki na rin naman kaya lang yung kanyang mga butil ay talagang maliliit pa, murang-mura pa. At pagkatapos nga niyan, inaya naman ako ng uncle ko para mamitas ng pakwan. Eto pala itanim ng pinsan ko pero bago naman kami mamitas ngayon ay nagpaalam muna kami na manghihingi nga kami ng ilang piraso at pinayagan naman kami. Malapit lang din pala to sa kubo ng uncle ko at hindi nga masyadong halata yung mga bunga ng pakwan kasi naman ang mga damo ay ang tataas. Si uncle din pala dyan na nagpitas lahat kasi hindi ako marunong magtingin ng mga pakwan na hinog na. Hindi naman sobrang dami dyan yung mga pinitas namin basta yung kaya lang namin bitbitin at saka nakakahiya naman kung magpitas kami ng marami, hindi naman namin yung tanim. At dahil nga hindi pa naman sobrang tanghali na namitas kami, siguro ay mga bandang 9:00 pa lang yun ng umaga kaya itong pakwan na mga pinitas namin hindi pa siya sobrang mainit at pagkabalik nga namin sa kubo ay nagbitak na agad kami ng isang piraso. At nung mga bandang 11 naman na dyan ng tanghali ay binilikan ko nga muna saglit ito mga binilad namin kanina ng mga sitaw na turo at nung medyo malutong na nga siya ay pininaw ko na at binuto na nga namin isa-isa at maya-maya nga lang din dyan konti ay nakaramdam kami ng ambon kaya yung mga nakabilad dyan ng mga sitaw at saka mga munggo ay pininaw na at baka mabasa. Sabi nga namin lahat dyan sana nga ngayong araw ay umulan naman na para kahit na papaano yung mga tanim ay makatikim naman na ng tubig. At hindi nga namin talaga akalain lahat dyan na uulan ng medyo malakas kasi ilang araw na din daw na palagi ilang kulimlim dito at saka umaambon lang ng kaunti. Mula 11 nga dyan ng tanghali hanggang sa mag-3 ng hapon wala kaming ibang ginawa dyan kundi magbuto ng magbuto. Matagal kami dyan bago makarami kasi maliliit ang mga buto. Pero sulit naman kapag kainulam mo to ng purong buto. See you lang for today's video. Thank you for watching!